Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko sa loob ng 8 taon, kasama nyo kaming nangarap at nagpunyagi upang makamit ang inyong mga inaasam at ipinagdarasal. Pero kami mismo ay may pinanghahawakang pangarap. Ang pangarap na maabot at matulungan ang mas marami pang tao para mas marami pang buhay ang aming mabago. Kaya sa pagdiriwang ng aming ika-8 anibersaryo, lilibutin natin ang buong Pilipinas, bit-bit ang iba't ibang sorpresa at hatid ang panibagong pag-asa para sa ating mga kababayan. Una na naming dinayo ang Tabuk sa Kalinga Province upang puntahan si Oliver. Ang binatang kung tawagin sa kanilang lugar ay Boy Dapa. 3 taon na mula nang pilayin siya ng isang misteryosong karamdaman. Paano nga ba maiaangat ni Oliver ang sarili sa banig ng matinding hirap at kalungkutan? Mula Kalinga, tumawid naman kami sa Asipulo, Ifugao upang silipin ang abandonado at nakatiwangwang na library ng Panugtuban Elementary School. Ano nga ba ang dahilan at walang nais tumapak sa loob ng silid-aklatan? May itinatago kaya itong maitim na sikreto? Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, maghanda na at abangan ang pangarap tour ng Wish Ko Lang. Walang imposible kung ito ang iyong nais. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maginhawa ang buhay, ang pag-ibig na tunay, na tayo'y magsama-sama at mabuhay ng masaya. Dati-rati, larawan ng katatagan at katapangan ang binatang si Oliver. Buong-buo nga ang loob niya noon na pasukin ang buhay militar at akuin ang responsibilidad ng pagtataguyod sa kanyang pamilya. Ano kaya ang nangyari at ngayon nais nang wakasan ni Oliver ang kanyang buhay? At tunghayan ang madamdaming pagganap ni Marco Alcaraz sa papel na Oliver o Boy Dapa. Sa mga paslit, posible pang makamit ang kanilang mga ambisyon sa buhay. Pero para kay Oliver, naudlot ang mga pangarap. Kapalaran niya ay nalihis. Simple lang po sa makapagtrabaho po. Gusto po sanang mag-army po. Dahil pagsapit ng kanyang 16 na taon, si Oliver mistulang nagbalik sa pagiging isang sanggol na hindi makakilos ng walang nagbabantay. Hindi na makaalis sa kinalalagyan. Nakapako sa kanyang higaan. Si Oliver naging Boy Dapa. Sa isang malayong barangay sa Tabuk sa Kalinga Apayao namin nakilala si Oliver. 3 taon na simula nang dapuan siya ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Ang pananakit ng kanyang likuran mula bewang hanggang paanan ang parang latigong paulit-ulit na humahagupit sa kawawang binata. Lumigat lang po yung paa ko po na di ko po masyadong may lakad po hanggang po sa lumala po. Napatunayan namin ang sinasabing parusa kay Oliver habang ginagawa namin ang panayam sa kanya. Maya't maya kaming napapahinto dahil sa madalas na pagsakit ng kanyang likuran, na kinakailangang agapan agad ng kanyang ama na madalas nagbabantay sa kanya. Yung mga binti mo, lumiliit na po. Ito. Hindi po, masakit po sa baywang ko. Mas masakit tayo po saan nagpupunta yun? Opo. Ito. Ay, yung pong paa ko po tumataas po. Pati po yung pitang ko po. Kaya niya po akong hulugin dito po sa kama ko po.
Tandang-tanda pa ni Oliver ang lahat bago pa siya dapuan ng ganitong sakit. Anak, dalhin mo na to! Mabayang kunin na nila kagawad to pagdagdag din sa pambili ninyo ng libro ng kuya mo. Pag nakabenta tayo. Libro lang ba na? Wala bang cellphone dyan? Ikaw talaga, unay pa ba natin yun? Mali mo, makalusot. Bago akong cellphone. Sige na, Nay. Ako na po bahala dyan. Sige na po. O sige, ikaw na bahala dito ang maglalaban. Sige, sige. Aray. Po, nag-aaral po at tumutulong po sa magulang ko po sa kainin po sa bundok kung one weekend po. Tahimik lang po, hindi po masyadong madaldal. Yun po. At lalo na po nung nag-aaral ako. Isang malungkot na kabanata ang sumubok sa kanilang pamilya. Pumanaw ang isa niyang kapatid dahil sa isang sakit. Ipinangako niya sa kanyang mga magulang na pupunan niya ang anumang naiwang responsibilidad makatapos lang ng pag-aaral. Di bali, Nay. Pagka-graduate ko, kayo po muna ko isasama. Sasama saan? Hindi sa blowout ko. Makapagbiro ka naman, oh. Wala ka pang trabaho nun eh. Saka, hindi ka naman agad-agad na magiging sundalo, no? Nay, pag naging general na po ako, kayo po ni tatay, papapagawan ko ng malaking bahay. Hindi kayo maghabulan doon. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang pakiramdam ni Oliver. Tulong! 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 Nagkikipagbilad po kami ng anong palay po dyan. Tapos, Yun po, bigla po na nanakit po. Bumigat po yung pakot, medyo masakit ng konti. Hindi ko po may lakad. Hinayaan ko lang po kasi, kala ko kung ano lang po. Anak! Anak! Diyos ko! Aray! Anak! Anak! Nagpilay-pilayan na siya hanggang sa ganyan. Hindi na makatayo. Ipinunta naman sa siyempre check up lang naman sa ginawala ng wala nga eh. Check up, ganyan, yung nila, payo nila. Ipaano niya lang sa therapy. Ganyan ang ginagawa namin. Pinaterapi namin na malagi kami sa Bulanaw. Ang kanyang kinasadlakan ngayon, isang kahoy na higaan at hapdi ng samot-saring sugat na bunga ng kanyang matagal na pagkakaratay. Araw na kalipas po lalong lumalala po. Kasi iba't iba po yung yung tungo po ay mga nagkakasugat po yung pako at nagkakaroon po ako ng pigsa, ganun po. Pero hindi lang si Oliver ang apektado ng sakit. Damay na rin ang kanyang paghihirap ang kanyang ama at ina na kinakailangang magpalit ng posisyon sa responsibilidad sa pamilya para kay Oliver. Kasi mabigat ko siyang iyangat. Kaya sabi ko, kahit baliktad na kako, ikaw na lang kaya ang kay Oliver at ako na lang ang lalabas kako. Hindi ko talaga kayang ikaw ang bahala, sabi niya. Tapos, oo kako, kakayanin ko na lang. Basta maano lang si Oliver kako. Hindi po niya kaya kasi po mas malakas po yung pako kaysa sa kanya po. Hindi sa sarili ko ang naaawa ako sa anak ko. Hindi bali ang sarili ko kako, matanda na ako. Pero ang anak ko, hindi niya pa ang kinabukasan niya, pa.
Tapos may ano pa siya na gusto raw na makatapos para noon pa maliit, gusto kong magsundalo, ganyan, may ambisyon sa buhay talaga. Ang amang si Mansol ang tanging tumatayong doktor ni Oliver. Dahil walang pera at kapos sa maraming bagay, sa ganitong paraan lamang kayang gamutin ng ama ang kanyang dating malakas na anak. At ang kanyang ina naman, halos hindi na alam kung saan pang kamay ng Diyos huhugot ng ibang tutustos para sa pamilya. Noon, walang nagkasakit sa amin. Mahiya ako kahit ipambili lang sa amin ng kahit ano sa amin. Mahiya ako. Hindi ako nag-uutang na tao. Pero nagkaganyan ng anak ko, kahit ang sarili ko na ibibenta ko na para sa anak ko lang. Totoo lang, opo. Nawa po ako minsan sa kanya kasi po, hindi po nakakatulog, ganun po. Iniisip ko kaya po kung minsan, kahit masakit yung pako po hindi ko po sila tinatawag para yung pako kasi naiiya na po ako sa kanila kasi pabigat na po ako. Sa tulong ng ilang taga-munisipyo, nagawa nilang makahingi ng kaunting budget para maipatingin si Oliver sa Maynila. Tatay ko po humingi po ng tulong sa government po. Yun po, binadgetan po ako. Yun po, pinasok po ako dun sa lupo ng hospital. Itong tinitignan po ako ng mga doktor kusa po kasing bumabaluktot yung pako, umangat po yung fit ko po. Sabi po nila hindi pwedeng may MRI yan kasi ma-disalign po daw yung reading nila. Ngunit bigo ang pamilyang maipagpatuloy ang pagpapatingin sa doktor. Hindi ko tutupad yung pangako sa'yo. Anak, huwag mo na yun isipin. Ang mahalaga, malaman natin kung ano makakapagpabuti sa'yo. Parang wala na talaga po akong pag-asa, nawalan po ako ng pag-asa, hindi na ata ako makalakad, ganun po. Kasi sa pagpunta po namin dun nahirapan po ako, tapos pagbalik nakarating na kami dun wala pang nangyari sa akin. Nitong huli, wala nang iba pang nakikitang paraan si Oliver. Kaya minsan, hindi maiwasan na sumuko na siya sa kanyang sitwasyon. Sana kinuha mo na lang ako, ganun po yung iniisip ko minsan. Dinadasal ko din po, po. Wala po akong kasalanan po ako pa ang nagkaroon po ng sakit na ganito. Sabi namin, hindi ka naman pabigat sa amin, Pero kung minsan iniisip ko, kung ako ang maunang mamatay, paano kaya ang anak ko? O ano na naman ang mag-ano sa kanya? Tila natutulog ang lahat ng panalangin ng mag-asawa habang patuloy silang pinupuyat sa kababantay sa kanilang anak. Kailan kaya babangon si Oliver? Kailan kaya maisasakatuparan ang mga pangako sa magulang? Hanggang ngayon po buhay po ako, kaya po linalabanan ko lang po. Kasi inisip ko din po na darating din araw na makakalakad po ako muli. Wish ko sa aming pagbabalik, malaman na kaya ang totoong karamdaman ni Oliver? Mga pare,